Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama naming Diyos, maraming salamat, Ama. Nakasapit kaming malwalhati sa banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Ito po ang huling pagsamba namin sa taong ito. Ilang araw na lamang lilipas na ang taong ito. Harap na kami sa panibagong taon. Salamat ng marami, Ama. Hindi mo kami pinabayaan. Salamat ng marami sa iyo. Sa kabila ng marami naming mga pinagdaan ng mga pagsubok, hanggang ngayon, naririto pa rin kami. Hindi dahil kami malalakas, hindi dahil kami ay magagaling, kundi dahil ikaw, Ama, ang aming Diyos na buhay, na laging tumutulong at umaalalay sa amin. Salamat po. Salamat ng marami sa pag-ibig at pagmamalasakit na patuloy mong iginagawad sa bawat isa sa amin. Sa panig ng mga magulang. Salamat ng marami. Hindi mo pinababayaan ang aming sambahayan. Patuloy ng mong nililingan at kinukup sa panahong ito ng matinding kadalamhatian, ng maraming kaligaligan sa buhay. Natawid namin ang taong ito. Hanggang ngayon ay narito kami, matatag na nagkakaisa sa patuloy na paglilingkod sa iyo. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka po ng aming mga kaluluwa. Tanggapin mo kaming lahat. Patawarin mo na po kami sa aming mga sala at patuloy na basbasan ang bawat isa sa amin. Panginoong Jesus, salamat ng marami. Nakasapit kami sa huling pagsambang ito. Panginoon, salamat ng marami. Hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa pag-alalay. Salamat sa pagpapalakas. Salamat sa pagbibigay ng inspirasyon. Sa pangunguna mo sa amin. Hindi naligaw ang iyong mga lingkod. Hindi napahamak. Hindi mo itinulot. Sino man sa amin ay makabitiw. Hanggang ngayon narito kami. Nakaharap kami sa iyo dahil sa tulong mo sa amin. Lagi mo kaming ipinamamagitan sa Ama. Purihin ka, Panginoong Yesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Muli kaming nakikisuy. Ipamagitan mo kaming muli sa Ama. Lalo na po ang kapatawaran ng aming mga sala. Basbasan mo kaming lahat. Pagpalain mo kaming lahat. Tulutan mo po ang biyayang dulot ng pagsamba. Muling tanggapin naming magkakapatid para sa pagsalubong namin sa panibagong taon. Malalakas kami makapagpapatuloy sa mga paglilingkod sa iyo. Ama, nakagaya kaming muli na tumanggap ng iyong mga salita, mga aral na itinuro ng sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo noong sila'y nabubuhay. Sasariwain namin muli sa pagsambag ito. Ihanda mong lubos ang aming mga puso. Patuloy na maging sisidlang hira ng iyong mga salita. Maging mananampalataya kami higit sa lahat. Maging sa katupad ng iyong mga salita
lalo kaming maging karapat-dapat sa iyong banal na harap. Inihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga mahal natin. Ang ating pag-aaralan po ay hanggang sa isang librong inihanay. Kapatid na Ranyo Manalo, upang dapat po nating paglingkuran ang Diyos hanggang sa wakas ng ating buhay o hanggang kamatayan. Ang araw po na ito, mga kapatid, ay siyang huling linggo ng taong 2025. Ilang araw na lamang po ay lilipas na ang taong ito at magiging bahagi na lamang ng kasaysayan ng ating buhay sa daigdig. Katapos po ay papasok naman ang panibagong taon na ating lalakbayin. Maawa po sana ang Diyos na salubungin natin ang bagong taon na masaya at punong-puno ng pag-asa. Subalit bilang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, hindi lamang po ang mahalaga ay marating natin ang bagong taon. Higit at lalong mahalaga ay marating po natin ang wakas. Wakas man ng ating buhay o wakas ng mundo. Marating natin ang wakas na masigla at maalap na naglilingkod sa Diyos. Kaya sa anumang kadahilanan ay huwag po tayong papayag na manlamig sa paglilingkod sa Diyos. Manapay habang papalapit ang kawakasan, ay lalo po naman natin itong pinagtatalaga. Bakit po dapat manatiling nakatalaga tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa wakas ng ating buhay o hanggang kamatayan? Ang sabi ng Biblia sa Apokalipsis 14:13, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon. Ano po katumbas nito? Mapalad ang namatay sa paglilingkod sa Diyos. Bakit sila mapalad? Sabi ng Biblia, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Sapagkat hindi masasayang ang kanilang ginawang pagpapagal, mga sakripisyo, mga puhunan sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat lahat po ng iyon ay susunod sa kanila at hindi hihiwalay sa kanila. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang lahat ng kanilang mga gawa o naging puhunan sa paglilingkod sa Diyos ang siyang magiging masaya ng kanilang gantimpala sa Diyos. Alin po ang mga gawa na susunod sa atin? Kapag tayo ay namatay, na buong katapatang naglilingkod sa Kanya. Sa Filipos 1:20 hanggang 21 ay ang pagtupad ng ating mga tungkulin bilang Iglesia ni Cristo. Ang pinaka-common na ating tungkuling napakahalaga na dapat nating matupad, ang paglingkuran ang Diyos hanggang kamatayan. Ano pong dapat nating pagsikapang magawa? Pagsikapan nating gawin ang ginawa ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, sa mabuhay o sa mamatay. Kaya ang paglilingkod natin sa Diyos ay hanggang kamatayan. Kalugihan po ba ang mamatay sa pagtupad ng tungkulin? Masasayang ba ang paglilingkod natin sa Diyos hanggang kamatayan? Hindi. Ang sabi po ni Apostol Pablo, para sa akin, si Kristo ang buhay. At dahil dito, ay pakinabang ang kamatayan. Kaya nga ang sabi ng Biblia kanina, mapapalad ang mga patay na nangamamatay o naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Sapagkat ang kanilang magagawa ay sumusunod sa Kanya.
Ito po ang magiging saligan natin para samuhin ang gantimpalang mula sa Diyos, ang malwalhating buhay at pamumuhay sa bayan. Matupad po nawa, mga kapatid, ang marugdog na hangarin noon ni kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa, na tayo ay makasama nila sa pagsalubong sa Panginoong Jesucristo upang manahanan sa bayang banal magpakailan-kailan. Paano ito magkakaroon ng katuparan? Ang sabi ng tagapamahala sa talatang 27, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita o ebanghelyo ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya. Ito po ang nais ng KMD na ating magawa. Na tayo ay matatag, na naninindigan sa iisang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya. Hindi natin malilimot kailanman ng kapatid na Eranio Manalo, mga kapatid. Sa Enero 2026, araw ng Biyernes, ay sasapit siya sa ika-101 kaarawan ng pagsilang. Sanang masayang ang naging pagpapagal at pagsakripisyo nila alang-alang sa ating kaligtasan. Sa paraang huwag tayong bibitiw sa ating paninindigan sa katwiran. Ito po ang makabuluhang paggunita sa kaarawan ng kapatid na Eranio Manalo, na mamalagi tayong naninindigan sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos hanggang kamatayan. Anong ipinapayo ng Diyos sa kanyang mga lingkod? Upang huwag masayang ang kanilang mga pagpapagal sa paglilingkod sa Diyos. Ano pong isang mahalagang tungkulin na hindi dapat bitiwang tuparin hanggang kamatayan o hanggang sa wakas. Awit 146, 1-3, ang sabi ng Biblia, buong buhay akong magpupuri sa Panginoon. Aling pagpupuri po ito? Ang sabi, aawitan ko ang aking Diyos ng mga papuri habang ako'y nabubuhay. Aling pagtitipon ang tinutukoy na doon tayo umaawit ng pagpupuri sa Diyos? Ang ating sama-samang pagsamba. Katulad po ng ating ginagawa ngayon. Hindi man tayo nakakapagtipon sa iisang dako, subalit nagagawa nating magtipon online sa tulong ng teknolohiya. Ito po ang napakahalagang tungkulin natin na dapat natin tuparin habang nabubuhay o hanggang kamatayan. Paano po kung gupitin at pagbansaan tayo ng makapangyariang tao? Susuko ba natin ang paninindigan sa katwiran? Titigil ba tayo sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos? Dahil sa pagtatago, dahil sa bansa o panganib sa ating buhay? Ang sabi ng Biblia, aawitan ko ang aking Diyos ng mga papuri habang ako ay nabubuhay. Huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kanino man dahil sila'y hindi makapagliligtas. Sa mga tuwid, hindi tayo dapat pahandag sa pagsamba. Kahit pa may bansa at panganib sa ating buhay, kahit pa ang iba ay nagtatago, kailangan po ay patuloy nating sambahin at purihin ang Diyos. Bakit? Sino lamang ba makapagliligtas sa atin? Ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sino ang ating susundin at bibigyang lugod? Ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Paano? Itaguyod po natin hanggang kamatayan ang pagpupuri at pagsamba. Kaya nga po, anong mahigpit na tagubilin sa atin patungkol sa ating mga pagtitipon o pagsamba? Hebreo 10:25, ang sabi ng Biblia, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Lalo na ngayong nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. Wag, pag sinabing wag, bawal. Walang iniwan doon sa huwag kang papatay. Diba? Bawal. Huwag kang makikiapid. Bawal. Huwag kang maglalasing. Bawal.
Huwag kang magsusugal, bawal. Dito naman, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon o pagsamba. Bawal kaligtaan ang pagdalo sa mga pagsamba. Lalo na ngayong nakikita natin malapit ng araw ng Panginoon. Matatapos na naman ang taong ito. Haharap na muli tayo sa panibagong taon. Bawat taon na lumilipas, papalapit tayo ng papalapit sa araw ng paghuhukom. Kaya tanong, mga kapatid, malapit na ba ang araw ng Panginoong Jesucristo o ang araw ng paghuhukom? Napakalapit na po. Kaya ngayon, higit kailanman, lalo po natin dapat pinagtatalagahan ng mga pagsamba. Huwag tayong papayag na hindi makadalo sa anumang kadahilanan. Sa panibagong taong lalakbayin natin, laging nasa isip natin sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Di natin pababayaan ang pagdalo sa pagsamba. Kahit anong ating maranasan, dadalo at dadalo tayo sa pagsamba. Sapagkat ang pagtupad ng tungkuling ito ay habang tayo ay nabubuhay at kahit sa anong sitwasyon ng buhay. Lambang mga pagsamba na tayo nagtitipon at umaawit ng pagpupuri sa Diyos. Yun lang ba ang ating tungkulin? Ano pang isang uri ng pagsamba sa Diyos na hindi dapat bitiwang tuparin? Mahalagang tungkulin dapat tuparin hanggang kamatayan o hanggang sa wakas. Roma 12:1-2, ang pagbabagong buhay o ang pagtataguyod ng malinis at banal na pamumuhay. Ano panawagan sa atin ng mga apostol? Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Napansin ba niyo yun? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Alin? Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Paano natin ito magagawa? Gayong nakapalibot sa atin ang maraming kasamaan at kaway ng dyablo. Nakabilan tayo, lalo na ang mga kabataan, sa iba't ibang uri ng kasalanan. Ang sabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Di dahil uso, makikiayon na tayo. Huwag. Sana narinig ito ng mga kabataan. Alam niyo mga kapatid, kung ano ang trend ngayon na ginagawa ng maraming mga taga-sanlibutan, lalo na sa hanay ng mga kabataan. Kung ano hilig nila, ginagawa nila, ang maibigan nila, hindi nila alinsana kung ito'y labag sa kalooban ng Diyos. Diyan tayo naiiba. Hindi tayo taga-sanlibutan. Sino tayo? Ano tayo sa sanlibutan? Mga tao tayo ng Diyos na kanyang ibinukod. Nakikiraan lang tayo sa mundo. Kaya huwag tayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. Ano po gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, makita ang pagkakaiba natin sa mga tao ng sanlibutan. Kaya patunayan po natin na tayo nga ang mga tunay na mga kaanin sa Iglesia ni Cristo na naninindigan sa katwiran. Mga tunay na anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya, na ang buhay ay nakasalig sa Kanyang mga kautusan. Ito po isang uri din ng pagsamba natin sa Diyos. Sabi nga sa unang Korinto 6:20, sapagkat mahal ang pagkabili sa inyo, mahalagang dugo ni Kristo ang ipinabili sa atin. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Gamitin natin ang ating katawan para sumunod sa mga aral ng Diyos. Ang bawat pagsunod natin sa utos ng Diyos, naluluwalhati ang ating Diyos. Kaya ito'y isang uri ng pagsamba. Dapat nating tuparin habang tayo ay dami.
Ano po ang kapalaran ng mga tagawakas ng lupa na mamamalaging nakatalaga sa mga pagpupuri at pagsamba sa Diyos? Ang sabi po sa awit 48:14, siya ay ang Diyos ay magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Kailan? Kung tayo na mga tagawakas ng lupa ay magpupuri at sasamba sa Diyos habang nabubuhay. Sipin ninyo mga kapatid, gaano kadakilang pagpapala ang nakalaan po sa atin. Ang Diyos ang magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Inuulit namin mga kapatid, malapit nang matapos ang taong ito. Ilang araw na lamang ay sasalubong na tayo sa bagong taon na ating lalakbayin. Magmasid tayo sa mga nangyayari araw-araw sa iba't ibang panig ng mundo. Babalitaan naman po natin yan. Walang kapayapaan. Kami-kami lang ang mga kaguluhan, digmaan at karahasan. Ang mga tao'y dumadaing ng kahirapan, nag-aaklas laban sa kanilang mga gobyerno. Ang malalakas at mapaminsalang mga kalamidad ay sunod-sunod na dumarating kahit saan, walang pinipili. Gayon din ang iba't ibang karamdaman na nakamamasay. Walang masulingan ang mga tao, lalo na ang mga taong nasa mababa o mahihirap. Subalit ganito man ang kalagayan ng daigdig, mga kapatid. Nangako naman ang Diyos sa atin ng mga hinirang niya sa mga wakas ng lupa na siya ang magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Kaya paano tayo mapapahamak? Paano madadamay ang ating mga anak sa mga malalagim na kaganapan sa mundo? Hindi tayo magugutom. Hindi tayo mapipinsala ng anumang masamang panahon. Magiging ligtas at payapa tayo araw-araw sa gitna ng sumpa ng Diyos sa daigdig. Sapagkat ang Diyos ang nangako sa atin. Pero kailan matutupad sa ating buhay ang pangako ng Diyos? Siyang papatnubay sa atin kailanman. Hindi niya tayo pababayaan. Kung tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya hanggang kamatayan o habang tayo nabubuhay. Na kahit ano pa ang mangyari sa buhay na ito, hindi natin ititigil ang pagsamba sa Diyos at patuloy tayo na mamumuhay ng malinis at banal. Ito sana mga kapatid, ang ibasbas ng Diyos sa atin ngayon na ating baunin sa ating pagtahak sa panibagong taon. Maghabilin kayo mga kapatid. Ito na ang huling pagsamba natin sa taong ito na malapit ng lumipas. Sabihin na ninyo sa Ama ang inyong mga kahilingan. Mga magulang, ihabilin ninyo sa mapagpalang kamay ng Diyos ang kapalaran ng inyong pamilya, ng ating mga anak, mga kabataan. Dumulog na kayo sa ating Ama at isabihin ninyo sa Kanya kung ano gusto ninyo sa pagpasok ng panibagong taon. Ano ang inyong mga panukala? Ano ang inyong mga pangarap sa buhay na gusto ninyo bata mo? Ipagmakaawa ninyo sa Diyos. Pagmakaawa natin sa Ama na sana sa pagsahap natin sa panibagong taon ay magiging payapa tayo at maging ligtas sa lahat ng mga nagaganap sa mundo ito. Higit sa lahat na siya ang Diyos natin ay makasama natin sa ating buhay. Ano ang dapat nating hilingin sa Diyos ngayon sa ating paglapit sa Kanya? Awit 61:1-3. Sabihin natin sa Ama, dinggin mo ang aking daing, O Diyos. Pakinggan mo ang aking dalangin. Mula sa wakas ng lupa ay tatawag ako sa iyo. Pagka nang lulupaypay ang aking puso, patnubayan mo ako sa malaking bato na lalong mataas kaysa akin. Sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan. Matibay na muog sa kaaway. Sabihin natin sa Diyos,
Ano man ang mangyari sa mundong ito, ang mahalaga, mamalagi sa atin ang kanyang patnubay, ang kanyang pagkukupkop, ang kanyang pagsubaybay. Ano man ang nangyayari sa mundong ito, sumiklab man ang maraming digmaan, dumating man sa mundong ito ang malalakas na mga kadamitan o anumang kumakalat na mga karamdaman, tayo ng mga anak niya, mamamalaging payapa at ligtas sa anumang nangyayari sa paligid, sapagkat protektado tayo ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Sabihin natin sa Diyos na siya ang ating maging kanlungan, na siya ang ating magiging matibay na buong sa lahat ng mga nangyayari sa mundong ito. Ipagmakaawa natin sa Diyos na kailanman huwag niya tayong pababayaan sa ating paglalakbay sa panibagong taon. Saan man tayo makarating, siya lagi nating maging kaagapay. Huwag niya tayong iwan kahit saglit. Ihatid niya tayo hanggang sa ating mga libingan, hanggang sa wakas ng ating buhay, o sa wakas man ng mundong ito, alin man ang mauna sa ating buhay, makarating tayo sa piling niya, sa bayang banal, upang doon ay manirahan, magpakailan-kailanman. Tumayo kayo mga kapatid, at tayo mananalangin. Ama na aming Diyos, iiwan na namin ang taong ito. Huling pagsamba na namin ito, aming Ama. Bahala ka na sa amin. Nakahanda kaming lagi na salubungin ang anumang aming mararanasan sa daigdig na ito. Sapagkat buong-buo ang aming tiwala. Ikaw na aming Diyos ay hindi magpapabaya sa amin. Ikaw na mong bahala sa lahat ng mga magulang na naririto sa pagsamba. Kanina pa'y idinalog na sa iyo ang aming buhay. Naghamilin na kami sa iyo. Bahala ka na sa aming pamilya. Dumating na ang dumating sa mundong ito. Pero kami, Ama, matatag ang aming pasya. Sa iyo lamang kami maglilingkod. Ikaw ang aming susundin. Maglilingkuran ka namin habang kami ay nabubuhay. Dumating man sa amin ang bagabag, ang mabigat na pagsubok. Gumapag man kami sa hirap, pero hindi namin tatalikuran ang paglilingkod, ang pagsamba sa iyo. Mangyari na ang mangyari. Dumating na ang dumating sa mundong ito. Pero Ama, hindi ka namin iiwan. Huwag mo lang kaming pababayaan. Huwag mo kaming iiwan aming Ama. Maawa ka sa amin. Kung minsan inaabot din kami ng pangamba, umiiral ang likas ng aming pagkatao. Pag nakikita namin ang mga kaganapan araw-araw. Pero Ama, ikaw ang aming muog. Ikaw ang aming kanlungan. Lagi mong kunitain ang bawat sambahayan. Lagi mong kupkupin. Mabuhay kami sa ilalim ng iyong pagkukupkup at proteksyon. Mabuhay kami sa ilalim ng iyong pangangalaga. O aming Ama, huwag mong pababayaan ang mga kabataan. Kanina'y idinulog na sa iyo kanilang buhay. Nagabilin sila sa iyo. Kanilang mga plano at mga panukala, mga pangarap nila sa buhay na gusto nilang magkaroon ng katuparan. Maawa ka, Ma. Dinggin mo ang kanilang mga daing. Bigyan mo ng katugunan ang mga mabubuting hangarin ng kanilang mga puso. Sa ibabaw ng lahat, huwag kang mapayag sino man sa kanila ang manigaw.
umatalikod sa paglilingkod. Ikaw ang kanilang ipagpauna, Ama, sa kanilang buhay. Ikaw ang maging kayamanan nila. Ikaw ang pakaangarin nila sa buhay nila. Sapagkat kung ikaw ay nasa buhay nila, wala na silang hahanapin. Wala na silang kailangan mag-iba. Hindi sila magkukulang ng anumang mabuting kailangan. Gawin mo silang matatag na sumasampalataya sa iyo. Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, maawa ka sa aming lahat. Nag-aabilin kami sa iyo. Bahala ka na sa amin. Bantayan mo ang aming mga puso. Walang sino man ang magpalalo. Walang sino man sa amin ang magmataas. Buong kababang loob kaming pasakop sa iyo. Sumunod sa iyong mga kautusan. May sa katuparan namin, sa buhay namin, ang aming banal na tungkulin sa mabuhay o sa mamatay. Gampanan namin karapat-dapat ang aming tungkulin. Paglilingkuran ka namin habang kami nabubuhay. Ama, alalahanin mo mga may sakit sa panibagong taon. Alisin mo ang karamdaman ng mga lingkod. Huwag kang pumayag. Maging hadlang ang anumang karamdaman sa aming paglilingkod sa iyo. Sa pagsapat ng aming tungkulin. Patuloy mo pagpalakasin ang mga lingkod mo. Ibasbas mo pa ang buhay at lakas. Lalo na sa kapatid na Teddy. Ibigay mo sa kanyang ginawa habang nabubuhay. Panatilihin mong nagsisilbing kaaliwan at inspirasyon namin sa aming mga paglilingkod sa iyo. Mga nasa bilangguan, haba-habang panahon na rin silang nagtitiis. Hindi ba maaari, aming Ama? Wakasan mo na ang kanilang mga pagdadalamat. Bigyan mo na ng katarungan ang kanilang mga kaapian. Palayain mo na ang aming mga kapatid. Makapiling na nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Bahala ka na sa amin, Ama. Maglalakbay kami sa panibagong taon. Ikaw ang aming kasama. Ikaw ang aming patnubay na kailanman ay hindi magpapabaya sa amin. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka po ng aming mga kaluluwa. Tinanggap po namin ang lahat ng aming mga panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo.